Sa tahimik na barangay ng San Isidro, may isang malaking bahay na itinayo noong dekada 60. Itinuturing itong pinagmumulan ng takot sa mga lokal na residente dahil sa isang trahedya na naganap 2 dekada na ang nakalipas. Isang pamilya ang nasunog dito at mula noon, walang sinuman ang nagtangkang manirahan muli. Sinasabing may San Telmo, isang nagliliyab na espiritu na lumilitaw sa mga sira-sirang bahagi ng bahay tuwing gabi. Noong 1978, si Rico, isang estudyanteng high school, ay naatasang gumawa ng isang research project tungkol sa mga alamat ng kanilang lugar. Kasama sa mga alamat na pinag-uusapan ang San Telmo ng abandonadong bahay. Dahil sa kanyang natural na pagiging mapusok at hindi takot sa mga pamahiin, napagpasyahan niyang puntahan ang bahay bilang bahagi ng kanyang pag-aaral, kahit pa tinutulig sa ito ng mga kaibigan at pamilya. Pinuntahan ni Rico ang mga matatanda sa barangay upang alamin ang buong kwento ng trahedya. Sinasabi nila na ang pamilya ay natutulog nang sumiklab ang apoy. Isang ina at 3 anak ang nasawi at ang ama ay hindi na muling nakita. Mula noon, sinasabi ng mga residente na may apoy na lumilitaw sa bahay tuwing gabi, at ito raw ay ang San Telmo, kaluluwa ng pamilya na hindi matahimik. Nagpasya si Rico na puntahan ang abandonadong bahay isang hapon. Huminto siya sa harap ng malalaking tarangkahan, na ngayon natatakpan ng mga damo at lumot. Kahit tanghali pa lamang, ramdam niya ang kakaibang lamig na bumabalot sa paligid. Pagpasok niya, nagkalat ang mga nasunog na kasangkapan, at tila ba sumisigaw ang mga pader ng pait ng trahedya. Habang nagsusulat si Rico ng mga detalye, nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya sa paligid. Ang mga anino ay tila gumagalaw, at naririnig niya ang mahihinang ungol mula sa itaas. Hindi ito pinansin ni Rico, ngunit hindi niya maiwasang tumingin sa bawat sulok ng bahay. May kung anong bagay na nagpapakaba sa kanya. Pagsapit ng gabi, habang papalabas na siya sa bahay, may napansin siyang maliit na liwanag mula sa bintana sa itaas. Akala niya ay isang lumang kandila lamang ito, ngunit nang lapitan niya ito, nakita niyang nagliliyab ang isang maliit na apoy sa hangin, paikot-ikot sa loob ng silid. Ang San Telmo. Hindi makapaniwala si Rico sa kanyang nakikita, ang kwento ng mga matatanda ay totoo. Agad siyang tumakbo palabas ng bahay, ngunit parang may humahabol sa kanya. Ang mga anino sa paligid ay tila nagsasama-sama, at naririnig niya ang mga maliliit na yabag sa likuran niya. Pabilis ng pabilis ang kanyang mga hakbang habang papalayo siya sa lumang bahay. Nang huminto siya at lumingon, nakita niyang wala ng liwanag, ngunit ang takot ay hindi naglaho. Kinabukasan, ikinuwento ni Rico ang nangyari sa kanyang mga kaklase at guro, ngunit walang naniwala sa kanya. Iniisip nila na bunga lamang ito ng kanyang imahinasyon. Gayunpaman, hindi maalis sa isip ni Rico ang San Telmo at ang kakaibang presensya na naramdaman niya. Dahil hindi matahimik, napagpasyahan ni Rico na bumalik sa bahay upang makakuha ng higit pang ebidensya. Sa pagkakataong ito, dala niya ang isang kamera upang kumuha ng mga litrato. Gabi na nang muli siyang bumalik, at sa kanyang pagpasok, agad na bumungad muli ang San Telmo. Ngunit ngayon, ang apoy ay mas malaki, at tila mas buhay. Habang kinukunan ni Rico ng litrato ang San Telmo, biglang sumara ang mga pinto ng bahay, at napagtanto niyang hindi na siya makalabas. Ang San Telmo ay nagsimulang umikot sa kanya, at naramdaman niyang tila may mga matang nakatingin mula sa mga anino. Pakiramdam niya ay natrap siya sa loob ng mismong apoy. Habang nakatayo si Rico, naririnig niya ang mga boses ng pamilya na nasawi sa sunog, mga boses ng mga bata na umiiyak at isang ina na humihingi ng tulong. Ang bawat ungol at hikbi ay parang pagdagdag sa bigat ng kanyang dibdib. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit ang San Telmo ay sumusunod sa bawat galaw niya. Sa kaguluhan ng kanyang isip, napansin ni Rico ang isang lumang amuletong nakasabit sa isa sa mga pader. Agad niya itong kinuha at itinapat sa San Telmo. Sa hindi inaasahang pangyayari, naglaho ang apoy, at ang mga boses ay huminto. Unti-unti, bumukas ang mga pinto ng bahay, at nakalabas siya. Habang pauwi si Rico, sa kanyang huling paglingon sa bahay, nakita niyang muli ang maliit na liwanag mula sa loob. Ngunit ngayon, alam niyang hindi siya ang huling makakakita nito. Ang San Telmo ay muling lilitaw para sa mga susunod na magtangkang pumasok. Pinilit ni Rico na kalimutan ang nangyari, ngunit tuwing naglalakad siya malapit sa lumang bahay, pakiramdam niya'y sinusundan siya ng mga mata ng kaluluwa ng pamilyang nawala. Isang gabi, habang siya ay naglalakad pa uwi, may nakita siyang maliit na apoy sa di kalayuan, patuloy na nagliliyab sa dilim. Sa huli, tinanggap ni Rico na ang San Telmo ay isang bahagi ng kasaysayan ng barangay.
Hindi niya ito maaaring baguhin o takasan. Mula noon, hindi na siya muling bumalik sa abandonadong bahay. Ngunit alam niyang hindi siya kailanman makakalimot sa gabing iyon na hinarap niya ang kaluluwa ng apoy.